Brazil, ang pinakamalaking bansa sa buong South America. Kilala ang Brazil para sa maraming bagay, football, naggagandahang mga modelo, naggagandahang beaches katulad ng Ipanema at Copacabana. Bagamat nasa kabilang dulo ng mundo ang bansang Brazil, alam niyo bang hindi nagkakalayo ang kulturang Brasiliano at kulturang Pilipino? Isa ito sa mga dahilan kung bakit nanirahan at nanatili na dito sa Brazil ang ilang mga kababayan natin. At ngayong gabi, kikilalanin natin ang ilan sa kanila. 2 araw ang kinailangan kong ibiyahe para marating ang pinakamalaking bansa sa South America. Ang mga white sand beach, nag-uumapaw na likas yaman ng Amazon, pati na rin ang mga naggagandahan at matitikas na nilalang na matatagpuan lang sa Brazil. Pero bukod sa mga ito, kilala rin ang Brazil sa pagiging panatiko sa sport na football. Para sa mga taga-Brazil, ang football ay hindi lang isang national sport, kundi mahalagang parte ng kanilang kultura. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataong bumisita sa Brazil, di ko pinalagpas ang pagkakataong puntahan ang isa sa mga pinakasikat na football stadium dito. Andito ako ngayon sa São Paulo Football Club Stadium, isa sa pinakamalaking football stadium sa buong Brazil. In fact, sa 2014, dito gaganapin sa stadium na ito mismo ang 2014 World Cup. Alam niyo po, ang football o soccer kung tawagin natin sa Pilipinas, ang national sport ng mga Brasiliano. Pero hindi na lang mga Brasiliano ang lukong-luko sa sport na ito, kundi maging ang mga Pilipinong naninirahan na dito sa Brazil. Dito ko nakilala ang Pilipinong si Jude Bangalan. Dito na siya lumaki sa Brazil, kaya kahit isa siyang dayuhan, nasa dugo niya ang football. Where did you learn how to play soccer? Now every kid here plays soccer. So if you want to play with somebody else, with someone, it's a need. It's not only a... What's happening here? What is this? It's a kind of São Paulo's tradition. It's a baptism, right? Baptism? Baptism. In a soccer stadium? So dito kasi sa Brazil, yung football or yung soccer para siyang religion. So ito, yung nasasaksihan natin ngayon, para siyang binyagan. Kahit halos 40 taon na. Aminado si Jude na kahit isa siyang Pilipino, kulturang Brasiliano na ang kanyang nakagisnan. Hindi na rin niya natutunan ang magsalita ng Tagalog. Pero ipinagmamalaki ni Jude ang kanyang mga magulang na kahit halos 40 taon nang naninirahan sa Brazil, Pinoy na Pinoy pa rin. So ito yung bahay ni Jude, ng tatay ni Jude. Yung tatay ni Jude, originally talaga taga-Pilipinas. At sabi niya, nagtatagalog pa daw. Hi! Good afternoon. Good afternoon! You are lost. Yes! Yes! Do you speak Filipino? Sure. Oh! Sus Maria! Ano pangalan niyo po, tay? Virgilio. Virgilio. Ako po si Cara. Cara. Sa kabuuang populasyon ng Brazil na mahigit 200 milyon, halos 70 lang daw ang mga Pilipino rito, gaya ni Mang Virgilio. Kabilang nga raw siya sa tinatawag na first generation o kauna-unahang mga Pilipino na nagpunta sa Brazil para makipagsapalaran. When I passed by the Brazilian embassy, Oo. it was there open. Brazil is open to foreigners, to professionals. May nakasulat! May nakasulat doon na parang, ay, pumunta ka na dito, gano'n. And they asked me, do you speak Portuguese? No, but I learned Spanish. And then they said, no, rejected. But after some time, I went back to the Brazilian embassy. Tapos? I want to go there to Brazil, please allow me. Sabi ko. After I learned that some of my colleagues, Na Pinoy. were accepted. I went back again
And then the so you are here again, huh? Come on, go there. Let's sign. Nang makatungtong sa Brazil noong 1972, wala nang inaksayang panahon si Mang Virgilio. Naghanap siya kaagad ng trabaho at makalipas lang ang isang taon, pinasunod na niya sa Brazil ang kanyang buong pamilya. Mula noon, hindi na lumingon pabalik ang pamilya Bangalan. Nagawa nilang makibagay sa mga Braziliano at napalaki nila ang kanilang mga anak ng maayos. Katunayan, si Jude ay may sarili na ngayong IT company dito sa Brazil. Kagaya ni Mang Virgilio, kabilang din sa first generation ng mga Pilipino sa Brazil si Reynaldo Quinto. Dumating ako dito August 8, 1974. Tandang-tanda niyo pa. Meron mga date na hindi ko makalimutan, pero yung ginawa ko kahapon, hindi ko maalala. Hindi pala po kayo marunong mag-Portuguese. Bakit po kayo pumunta sa Brazil? Nayokong lumaki ang aking mga anak sa isang condition na lalaki sila na walang liberty. Did you paint all of these things? Yes. Sa Brazil na pinalaki ni Reynaldo ang kanyang anak na si Oliver. Kabilang naman si Oliver sa itinuturing na second generation ng mga Pilipinong naninirahan sa Brazil. This is your wife? Yes. Oh, jeepney Yes. from the Philippines. I got to buy another one, a more colorful one. Matagumpay na rin ngayon si Oliver sa Brazil. Siya lang naman ang art director ng Marie Claire, isang glamorosong magazine na kilala sa buong mundo. Abala man si Oliver sa pagtatrabaho, pangarap pa rin niyang makauwi ng Pilipinas para naman daw maipagmalaki sa kanyang Brazilianang asawa ang ating bansa. Sila ang mga Pilipinong nakilala ko sa Brazil sa maikling panahon ng pamamalagi ko doon. Dahil sa kanilang tiyaga at pagpupursigi, binuksan nila ang pintuan ng Brazil para sa iba pa nating kababayang naghahangad na magtrabaho rin sa abroad. Kung meron po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email ofwdiaries@gmanetwork.com. Kapuso, sa ang sulok ng mundo, ito ang kwento mo. Mula po dito sa Brazil, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas. Ayan, si third engineer sa oiler namin. Apo, alas 3 po ng hapon. Oras ng merienda.